Handang-handa daw si PBBM dahil ang dami daw barricade sa harap ng Malacanang, pero pagdating daw sa typhoon, wala daw ginagawa or hindi daw kaya. Bakak. Lie. And such a disgrace and disrespect to every single disaster risk management personnel that have done their best to conduct preemptive evacuations that are being mocked by the people they're trying to save. Did I stutter? Do you need me to repeat myself? Sa mga posts na ganito, napaka-ignorante nyo naman. So ano yan? You're going to pretend that the other branches of government are not working just because you want the Philippines to be magulo, to fit into your narrative? Bago pa po dumating ang isang bagyo, nakasalalay na po ang trabaho, hindi po sa mga mayor ha, hindi po sa presidente. Nasa baba po, nasa mga pre-evacuation na dapat ginagawa ng bawat LGU na alam nilang may mga vulnerable spots sa area nila. Lalo na talaga yung mga areas sa tabi ng waterway at coastal areas. DRRMO po ang gagawa nito. Ang DRRMO po ang magkakandak ng preemptive evacuation. Magagalit ka lang sana kung hindi yan ginagawa sa area nyo. Pero, kung ginagawa naman at ini-ignore mo lang, kasi hindi ito swak sa naratibo mo, ikaw ang ignorante, ikaw ang mag-adjust. Because hindi talaga ako papayag na iinsultuhin nyo ang mga totoong nagtatrabaho ng maayos sa gobyernong ito, pero hindi nyo pinakikinggan dahil matitigas ang mga mukha at ulo ninyo. That's what happened sa mga areas na binisita ko since umuwi ako. Yan ang mga nangyari talaga dahil ang pinakaunang tinanong ko pagdating ko sa communities, pinuntahan po ba kayo ng DRRMO ninyo? Pinuntahan po ba kayo ng mga taga-munisipyo at sinabihan po kayong lumikas? Ang sagot nila, opo. Ang iingay pa nga daw po ng mga ambulansya na paulit-ulit at bumabalik-balik doon sa mga communities at ayaw nilang lumikas dahil para sa kanila, hindi naman daw binaha ang mga lolo't lola nila, bakit daw aabutin pa sila? Tapos ngayon, wipe out, nagagalit kayo sa gobyerno? Sinasabi nyo hindi ready ang gobyerno? Naka-preposition ang family food packs ng DSWD. Diba? Alam naman natin na we cannot expect the same thing for earthquakes because you cannot predict earthquakes. But when it comes to typhoons, papunta pa lang ang typhoon, hindi pa pumapasok ng Philippine Area of Responsibility, naka-ready at naka-preposition na ang mga goods willing and able to be distributed upon a go signal. Anong expectation nyo sa mga DRRMO? Anong expectation nyo sa mga tao sa gobyerno? Avengers? Diba? Kaya nga may preemptive evacuation para magsilikas kayo, diba? To make yourselves safe. Pero what did you do? You mock the DRRMO. Alam ko yan because when I visited the communities, mismo mga taong nasalanta ng bagyo ang sumagot that sila pa nga daw yung tumatawa sa mga DRRMO na hindi daw sila lilikas. Tapos ngayon na namatayan sila ng kamag-anak. Ngayon na nawalan sila ng napakaraming hayop. May isang babae akong na-meet. Nawala daw yung 60 niya na pigs. Kasi ayaw niyang lumikas. Kasi gusto niyang isave. O paano yan ngayon? Wala nang natira sa 60 niya na mga baboy. At siya muntik pang matangay kung hindi siya tinulungan ng kapitbahay niya. Kasalanan pa rin ng DRRMO? Hindi na siguro. At alam mismo ni Madam. Kasi tinanong ko siya, Madam, hindi ka umalis, which is tinawag ka. At hindi siya makadeny kasi kasama ko mismo ang nagtawag sa kanya na parte ng DRRMO ng area na yon. At sinabi niya hindi siya aalis kasi nga yung 60 na mga baboy. Ayon, tinangay ng baha yung 60 na mga baboy at siya muntik pa. Kasalanan pa din ng DRRMO? Hindi na siguro. Kasi ang kahirapan yan, hindi nyo nagigets na sa galit nyo sa presidente, sa mayor, sa kung ano-ano pa, ang mga actual na nagtatrabaho, binabastos nyo na. At ang masakit pa dyan, itong mga DRRMO na napaka-risky ng mga buhay, iniiwan ng mga pamilya nila, namamatay pa sila mismo at namamatay pa yung mga pamilya nila para serbisyuhan kayong mga ungrateful at ignorante. Just being honest. Diba? Because at the end of the day, yes, galit ka sa presidente, yes, galit ka sa gobyerno, but the people who actually do the work have done the work. Just like DSWD, ongoing po ang operations.
ng pag-pack ng family food packs that have been pre-positioned. May naka-pre-position, then nangyari ang lindol, so pinadalhan ang lindol. Ang lindol sa Cebu, sinagot ng lindol sa Davao Oriental, pinadalhan din. Ngayon, nalaman that between these tragedies, papunta ang Bagyong Tino, nag-ready ulit at nagpadala ulit. At sasabihin niyo, hindi prepared ang gobyerno? What an insult. What an insult. Mahiya naman kayo. Kasi you can be mad at the corruption. Yes, we all should be mad at the corruption. But at the same time, do not disrespect the people who are working day in and day out, sacrificing themselves, leaving their families to serve you. Because I speak for them. I speak for every single personnel that has to be on red alert every time a disaster comes. Of course, we cannot predict earthquakes. That's a phenomenon. Diba? Kahit Rudy Baldwin, 2 to 3 years ago pa yung prediction sa mangyayari this year. But when it comes to typhoons, nakaredy yan. And mas mabilis ang disaster response natin ngayon kesa noon. And for you to deny that just because it doesn't fit your narrative, for you to deny that just because you feel so strongly against the president, hindi rin tama yan. That's what I always say. Pwede naman kasi, no, na selective ang ignorance mo. Pero sana naman, wag naman to the point na tanga ka na. Because the country is being riddled by typhoons and earthquakes and all of the shit that can happen, but we still manage to survive. And yes, the Filipinos shouldn't be resilient. We should not be resilient because we should be protected. But then again, you are disrespecting the same people that are trying to protect you. You are disrespecting the same people that preemptively want you to evacuate, to put you in a safer space so that you don't die. You are blatantly ignoring the work that they do just because you don't like the president. Diba? That's what I'm saying. Kasi diba nag-post siya, pinost niya yung Malacanang, tapos daw yung bagyo, hindi alam yung gagawin? Ikaw ang hindi alam ang sinasabi mo, mami. Ikaw ang dapat mahiya. Kasi may mga news na namamatay ang pamilya ng mga rescuers kasi iniwan nila ang mga pamilya nila para i-save ang mga taong kakalimutan, tatawanan, at imamak pa sila. Tapos sila pa rin may kasalanan dahil natangay ka na ng bagyo? No. Kasi when you were asked to evacuate and you did not, it is you and not the government that should adjust. And sorry, I'm not going to feel bad about saying the truth because it is the truth. And this happened in all of the areas I visited. The first thing I asked, did your barangay warn you? Even the barangay captains I confronted. And sabi nga nila, ay ma'am, hindi po ako, kasi iba naman yung tinanungin mo yung barangay captain at iba din kung tanungin mo yung mismong chismosa ng community, di ba? At yun ang ginawa ko, tinanong ko mismo ang chismosa sa community na yon na binisita ko. Di ba? Because at the end of the day, you are only as safe as the choices you make at a time of a typhoon or at the time of a natural disaster. Okay? Because the preemptive evacuations, the warnings, DOST, all of these things, they're doing their part. Okay? But you have a choice to either act on it or, be political about it and then die. Ganun lang naman yun. Or mock the people. Diba? That are trying to help you. Hindi pa to kasali sa mga nangyayari talaga with like the projects, the silting and all of that. Iba pa yan. Ang sinasabi ko lang, do not say or do not juxtapose what's happening in Malacanang with all of the safety measures and saying that the government is not working to help the people at the time of a typhoon because naaalala ko ang pamilya ng mga namatayan ng pamilya ng mga rescuers kasi mas inuna nila ang mga i-rescue nila kaysa sa pamilya nila. That's where it hurts. Because I know of 2 rescuers that lost their family during the last typhoon. At hindi mababayaran yan ng mga opinion nyo na galing sa mga put nyo at hindi pinag-iisipan ng maayos.